In 2020, we started building the foundation of an enterprise, giving a new way of living to the community, to connect, and to give joy. Even though we don't have any idea what to expect because of the big impact of pandemic, we still hold on to God's promise to protect and prosper everyone amidst the challenges. Year 2020, this was a very challenging year. Actually, that's March 2020, nung nag-lockdown. Everyone has no idea na tatagal ng taon. Even though paunti-unting nagluluwag yung government sa mga restrictions, yung business namin are very much affected. Kasi meron kaming spa, na merong physical contact, kaya sobrang risky mag-open. We also have advertising business na business dependent. And that time, wala pa talagang nag-open na traditional business. Grabe yung nangyari. Lahat tayo hindi naman preferred. Lahat ng savings naubos. Kasi hindi pwedeng pabayaan yung mga tao na dito lang din umaasa yung pamilya nila na hindi pwedeng magutom. Kaya hanggat kaya namin tumulong, sige lang. Pero darating din yung point na mauubos din yung resources mo. Laking impact talaga ng pagsubok na pinagdaanan ng pandemic. Pero we're still fighting. Kasi nga malakas yung faith namin kay Lord na di niya tayo papabayaan. And for sure, malalampasan natin to. Before all of our business, our bread and butter talaga nung wife ko is yung real estate. Yung pagbebenta namin ng condo ng SMTC. Dahil dito, kung anong meron kami business, properties, sasakyan, material things, na meron kami, dahil lahat yun sa real estate. And still, pandemic noon, hindi kami nag-stop mag-selling. All done virtually, Zoom, FB call, lahat kung anong pwedeng gamitin. Basta puro kami online selling and we survive. Meron kasi kaming extra space dun sa bahay namin sa Vicar. At gumawa kami ng maliit na office para even pandemic, meron kaming working area. Ito pa rin yung major source of income namin. Pero that time, even yung sales sa real estate, na-apekto ng pandemic. And honestly, our bills don't stop. Nandiyan pa rin yung mga monthly, nandiyan pa rin yung mga amortization. Tapos yung income, hindi siya sufficient to cover our expenses. That time, busy lahat sa bahay, online games, etc., family bonding. Pero kailangan mag-isip eh. Nag-isip ako ng pwedeng alternative na pwedeng source of income namin. Habang sarado pa yung mga traditional business namin, yung spa. Tapos I discovered yung demand ng gaming chair that time. Kasi lahat nasa bahay eh. Either pang laro or from work from home. Then I started small. Simula siguro ako mga 10 pieces of chair. Kasi nga lahat nasa bahay. So, wala pa naman kami experience. Then, nagsimula yung journey ko sa e-commerce. Yung pagbebenta lang. Pagbebenta lang sa marketplace. Then, talagang kada stock, mabilis maubos. Grabe yung demand. Kasi nga, lahat nasa bahay. Then, we started our Lazada and Shopee shop para yung market namin lalong lumawa. Kasi pag FB place lang, syempre yung mga nearby lang. So, yun. Nagkaroon kami ng Lazada, Shopee, website. We thank God na binigay niyang opportunity to have a very good other source of income. Grabe, naalala ko pa noon, September 99 sale 2020. That's pandemic time. Also, 10-10 yung September 2020. Consistent na yung online sales namin. Pero grabe yung 11-11 sales ng November. Doon ako nagulat kasi yung sales namin na okay na, lalong umukay pa, grabe dumoble yung sales. Pati nung December, dito na kami nakapag-decide nung February na kumuha ng warehouse. Kasi hindi na magkasya yung mga stock namin. Kasi maliit lang yung office namin. At yung stockan namin doon, parking space pa. Parking space lang yan, hiniram ko sa kapitbahay para may paglagay ng mga malaking box ng gaming chair. Mapapathank you Lord ko talaga eh. Kasi di namin in-expect na wala na kaming idea sa ganito. Pero kung maniniwala ka lang na di ka niya papabayaan, ibibigay niya yung right idea, right person, right time, kung kailan mo kailangan talaga. Then dumating na yung time na medyo nawawala na yung restrictions ng government, unti-unti nang bumabalik sa office, lahat bumabiyahe na. Paunti-unti namin naramdaman yung pagbaba ng demand sa mga binibenta namin na talagang patok ng work from home. Kasi meron mga computer parts, mga cases, gaming chair. Naramdaman namin yung pagbaba ng demand nung binibenta namin talaga. Napatok ng work from home, lahat hanggang tuluyan ng i-stop muna namin pasamantala kasi yung
overhead expense masyado nang malaki kaysa sa na-create ng income. But this is also start, natutunan namin. Dami namin natutunan all throughout pandemic na lalong humasa pa yung mga knowledge namin sa online selling na pwede rin talaga namin i-apply kung ano yung first love namin, which is yung real estate, specifically yung pagbebenta namin ng condo. So by then, talagang lalo namin finokus namin, pinag-aralan, yung market, and yung way para maging easy and hassle-free yung pagbebenta namin through online ng real estate. As the mid-year of 2023 enters, despite the challenges, we adopt to achieve our goals, to grow more and to learn new knowledge of innovations. Aja Real Estate is in this industry for more than a decade. But the Aja sales team started only noong 2020, also pandemic. That time, ako pa nga lang yung seller kasi ang hirap bumuo ng team. Sakto kasi na lockdown. Then, yung mga PAs and then yung mga assistant, doon din nakatira sa house, no? So, kami nagstay. And we are so blessed kasi si SMDC, when we are started talaga, online seller na kami. Kaya, hindi rin kami nahirapan. So, kayang-kaya magbenta, even nasa house lang, no? Hindi nag-stop yung buhay seller or ahente namin. Tuloy-tuloy lang. Then, my first set of sellers, hindi rin siya nagtagal, wala pa nga 1 year, yun eh. Then, same din dun sa second batch. Then, this time, noong 2021, we started the Angels. So, on that case, I duplicate myself to them. Tapos, sobrang very effective kasi I train them, kung ano yung ginagawa ko and they follow. So, sobrang daming challenges since iba-iba yung mga attitude, pero isa lang naman yung nag-unite sa amin or sa atin, It's God, and we surrender everything to Him kasi His plan are greater than us. Then, syempre, our faith strengthen lahat. Then, hindi niya tayo papabayaan and everything is possible because we have Emmanuel, means God is with us. Then, of course, malaking impact yung sales ng Aja is because of our backbone. Yung Aja support, MA, PAs, and of course, all the secretaries. And also, yung mga after-sales service. We have our own J Project and of course yung JPPM. Ito yung nagbibigay sa amin ng confidence that our client has really taken care of well. Kasi one-stop shop na with Aja, buying, then until JPPM, then J Project. Very important talaga na meron tayong furnishing partner and of course yung property management. Since sa sobrang dami ng client ng Team Aja, number one, yung merong mag-handle sa mga clients natin pagdating sa property management, kung sino yung mag-handle sa leasing kasi halos lahat ng clients natin abroad. Kaya talagang nabuo natin yung concept ng J Project at JPPM because of the needs ng ating mga client. Na after ng pag-invest nila sa isang property, gusto rin naman nila is yung magkaroon sa kanila ng return of investment in terms of rental business. And number one yung J Project kasi wala rin silang time na mag-furnish ng unit nila, wala silang mapagkakatiwalaan na mag-handle in furnishing ng unit nila. So, kaya nadyaan yung J Project kasi yun yung expertise ng J Project, yun din yung aim ng J Project na matulungan lahat ng clients natin pagdating sa furnishing. And then after that, hindi pa rin matatapos yung service natin, meron tayong J Project Property Management na mag-handle naman after the furnishing, which is sila naman is yung sa leasing department. So, ang main goal ng JPPM is to have our client an income, yung tinatawag natin na yung passive income. So, ngayon, we have more than 30 units na hinahandle ngayon sa Airbnb, and also we also have other units din na in long term din. So, matagal na natin ginagawa yung after sales, pero ngayon mas pinatatag yun ng J Project at JPPM kasi sigurado na yung mga units nila is mabilis mapafurnish at mabilis din mapaparentahan. So, everybody's happy, and nakakatulong tayo sa ating mga clients. Yun yung goal talaga ng Team Aja and of course the J Project and JPPM. Back in 2021, after na nag-recover na tayo sa pandemic, nakita natin yung problem na in terms of rentals talaga, na siya because umaasa talaga. That time kami as being a unit owner din ng
SMBC na nagkaroon ng problema because wala na yung mga pugo na tinatawag natin sila yung nagpataas talaga ng market. At that time, nagkaroon ng parang correction siya sa pricing ng rentals. Then, humina talaga yung rental business that time sa MOA. So, nag-isip talaga kami as a team na paano namin magagawa ng solusyon. Then, we come up na magkaroon pinaka-easiest na parang fast food yung parang dating na ng pag-interior na pinakamabilis then para pag na-turnover sa mga clients, mag-renta din. Because we strongly believe na sa business, pinaka-importante talaga ang time. So, as a unit owner, sa kanila din, sobrang halaga nito. Kaya we introduced that time yung same-day interior service. So, it goes on and after a year ng pagbuo ng J Project, as of now, 31 units and moving forward pa sa mga ongoing projects na nakuha namin. And of course, ngayon is we are actually targeting next year mag 5 units per month by creating this solution na pwedeng mag-benefit both sa clients, also sa rentals. And J Project vision is to create more jobs, also create more opportunities, both economy and also for basically our clients. Even though everyone is busy, we did not forget to give back and share the blessings to the community. To our employee and to join them to every celebration of their lives. Corporation, wala man lang nagtanong sa inyo kung bakit 2529. 2529 Corporation, ang masasabi ko lang is ang 25 and 29 is date ng anniversary nila. Pero hindi ko alam kung anong month. Hanggang doon lang tayo. Actually, nag-start talaga ako sa GODP Enterprises. Doon ako nagsimula magtrabaho as assistant noong 2018. Actually, naligaw pa nga ako noon kasi kasi hindi ko alam yung lugar. Galing ako SMDC as assistant din. Nag-work ako 28 years old as my own. Nung mag-start ako na magtrabaho sa GODP, nag-rent ako ng maliit lang na boarding space. Yung GODP is a signage maker. Doon ako natuto mag-layout kay Sir Go, kay Sir Poy, kasi business partner sila noon. Gumagawa ako noon ng tarpaulin. Pag hindi nahiwa yung delivery mo, hindi ka part ng GODP, ng Go. At that time, may ispa sila noon. Yung Katarungan branch, then later on, nagkaroon sila ng Tunasan branch. Dati kasi may schedule sila. Sila yung nagpapalit sa front desk pag nag-off. Then, nung dumating ako yung pumalit sa kanila. Kaya naiikutan ko lahat ng branch nila. Actually, nabuo yung 2529 Corporation para sa real estate. Nakalaon na nagamit nung pandemic for wholesalers ng Lazada and Shopee. Pero bago pa makapagsimula, madami pa, ilang months pa yung binilang bago pa nagsimula yung Shopee and Lazada nun. Nag-bootcamp, nag-mining pa muna nun sa Sir Poy. Saan dami pa namin pinagdaanan sa buhay. May naalala pa nga akong tawag doon, magpiprito pa ata ng manok ata nun. Tapos yun yung ibibenta that time. Ayan, makikita nyo sa pictures na ang dami na pala naming tao or empleyado nila Sir Poy. And lahat ko naman nahawakan yun. Yung iba nakaaway. Kina Sir Poy, huwag kang magpapakilala kahit 25 cents pa yan. Siguro kaya ako tumagal sa kanila
Ako yung nag-aaway. Charot, joke lang. Pahalagahan mo lahat ng bagay, simula sa pinakamaliit na bagay na bigay sa'yo. And yung way ko to make say thank you is help them sa maliit, like kahit di mo trabaho, na bagay, kahit di mo trabaho or sinabi na gawin mo yan. Porket sinabing 8 to 5 yung trabaho, yun lang, doon lang sila magtatrabaho. Then, respect. Sundin nyo kung ano man yung sinabi nila. Then, hindi pala decision. Or kung may suggestion ka, sabihin mo lang. Isipin mo, nag-start sa humanity and discipline. Like yung ballpen na nadaanan mo or something na nahulog or nakita mo, pulutin mo yung ballpen or ilagay mo sa tamang lalagyan. Kahit maliit na bagay, it can save a lot sa company. Then, nung pandemic, naging pamilya ko sila. Ay, hindi ko pala yung nasabi yung mga tao namin na wala na. Yung mga umalis. Nung pandemic, doon naging pamilya ko yung buong Arbis. Dati naiiyak pa ako pag sinabihan ako ng Arbis ka ba? Actually, nagsimula yun doon sa sa GODP. Parang yung nagsabi sa akin yun na ako yung, ayaw ko pangalanan kasi dapat si Sir Poy ata yung magsasabi sa kanya noon na ako yung nagsabi. Tapos ayun, binalik niya sa akin. Ayun nga. Nung pandemic, inumpon nila ako. Doon ako tumira sa building. Nabili namin yung building bago pa mag-pandemic. Napakaswerte nyo nga ngayon dahil si Sir Poy nun, wag na lang siguro. Dati kasi si Sir Poy, mahigpit, pero matututunan mo agad yung tipong isang beses lang tinuro sa'yo, dapat alam mo na yung treat nila sa tao is pantay-pantay naman. From the start, then nasa tao na lang talaga kung paano nila ito suklian. Sana lalo pa tayong lumaki, tapos iwasan yung maling tao. Bali, nag-start po ako nung January 18, 2021. So, bali, magti 3 years na ako ngayon. This coming January 2024. Yung pagpasok ko dito talaga is parang perfect timing din talaga. Kasi po, nung time na yun is kakabalik lang namin galing sa Mindoro dahil sa COVID. Then, ayun, decided na nga akong magtrabaho ulit kasi parang feel ko naman pwede ko nang iwanan si Sia kasi 3 years old na siya noon. And then, yun nga, nung time na yun, nakita ni Gary na may job post si Tan dun sa Facebook niya na hiring sila ng sales associate sa GODP. Magkakilala na din kasi si Sir Poy tsaka si Gary kasi dati siyang ML player sa bootcamp. So, ayun, sabi niya, sige, okay yan. Okay, mababait naman yan si na Sir Poy. So, apply ka dyan. Tapos, ayun, kinabukasan, sabi ni Tan, sige, punta ka na, Che, dala ka na ng resume, tapos for interview ka na. And then, ayun, after ng interview, kinabukasan, hired na agad, then start na din. Ang masasabi ko lang, parang yung pagpasok ko talaga dito is sobrang perfect timing at talagang pinag-pray ko din, sabi ko kasi dati. Sana pag nagka-work na ako, yung office work na, tsaka ang rest day is Sunday. So ayun, sobrang talaga, parang perfect timing lang talaga na napasok ako dito sa GODP. Anong time po kasi na na-hire ako, parang nandun ako sa lahat ng transition eh. Una kasi sa building, nandun pa yung office namin. Then, nalipat kami sa warehouse and then yung ngayon nandito na sa Adja HQ. Nag-start po kasi ako as sales associate ng Lazada and Shopee, which is yung parang yung mga past experience ko sa dati kong trabaho is na-apply ko naman, kaya okay din naman sa akin po. And then, after siguro mga 2 to 3 months, nag-transfer na kami dun sa warehouse. Bali talaga kami yung nag-set up doon, nag-ayos ng mga stocks namin doon, naglinis. And then after noon, mga ilang buwan naman ulit, nalipat naman ako sa Selecta kasi yung isa kong kasama na nag-handle ng Selecta is na siya, umalis. Kaya ako yung napalit na mag-handle ng Selecta. Siguro tumagal din ako doon ng mga ilang buwan. Then,
kinausap ako ni na Ma'am Abby, ni Sir Poy na, che, lilipat ka na sa Team Aja, ganyan-ganyan. Talagang kinakabahan pa rin ako kasi hindi ko pa alam yung gagawin or paano, ganun. So, thankful naman po ako kasi andyan si Ate Mai, tsaka si Ma'am Abby, tsaka si Sir Poy kasi ginagay din ako nila ng kung ano yung mga talagang gagawin ko sa SMDC, sa Team Aja. Ayun, masasabi ko sa mga ka-workmate ko, yung experience ko, simula pa naman nung una yung dati nasa building pa lang kami, then nagkaroon ng Selecta. Sobrang okay po yung mga kasama ko, sobrang smooth lang, sobrang okay yung samahan. And then, pag sa campus, sa office naman, okay din po si Ma'am Abby, si Sir Poy, mababait po talaga. Sobrang generous, laging may mga pakain, gano'n. Pupunta kami ng Tagaytay, or basta biglaang may pakain, or may mga team building. Pupunta kami noon ng Batangas. Tapos, eto, yung nalipat na kami dito sa Team Aja HQ naman, ayun, meron na din, dumami na din po yung mga tao, nadagdagan ng mga builders, ng SMD, ng Team Aja Elite, tapos ng JPPM. Kaya sobrang, alam mo yun, sobrang parang talagang dumadami na din yung mga nagiging, syempre, ka-work mo din, at the same time, nagiging friend mo na din sila. Expectation ko naman po dito sa company, syempre, dito sa 2529 Corp at sa mga ka-work ko, sana mas maging solid pa yung samahan natin ngayong darating na 2024 at syempre sa mga susunod pang taon. Syempre, hindi lang naman ngayong darating na taon. Alam ko naman po na mas magtatagal pa yung 2529 Corp. Kung ngayon siguro meron tayong mga more or less 30 person dito sa company, sana dumami pa or mag-triple pa sa mga susunod pang taon. Sana mas marami pang pumasok na benta. Siyempre, unang-una sa Team Aja Elite, sana mas marami pang may bentang sa Selecta, ganun din. Mas maraming booking na pumasok sa JPPM. And then sa J-Project, mas marami tayong maklose na mga client for furnishing. And since magtatapos na nga po ang 2023 at papasok na yung 2024, ang wish ko sana maging fruitful ang taong 2024 at yung mga susunod pang taon sa 2529 Corp. Nag-start ako 2020 MA sa SMDC ni Sir Yves Brian. So, bali pagpasok ko po talaga doon is wala po talaga akong experience. Then, sa Excel, wala rin akong alam doon. Sabi niya lang kasi sa akin is paperworks daw. Tapos, nung pumasok na ako sa kanya, natatakot pa ako noon kasi hindi ako marunong mag-commute papasay kasi Pasay pa yung work ko noon. Then, nung unti-unti ko siyang na-adapt yung work doon sa SMDC. Then, nung December 2021, nag-resign po si Sir Yves. Nawalan din ako ng work. Mga ilang months din po ako walang work noon. Tapos, noong October 2022 naman po, nagtanong si Sir Yves sa akin kung may work daw ako. Sabi ko naman po ay, inaantay ko siya kasi bumalik ka ng SMDC. Tapos, may in-offer siya sa akin na work, yun yung sa J-Project. Nag-start na ako sa J-Project October 2022. Unang-unang work ko ay hindi naman. Pangalawa na yung work ko lang is tara-tara lang sa Selecta kasi wala pa ganong work sa J-Project. Then, nagkaroon ng mga client. Grabe na, na-shock ako sa work kasi ako pala yung mag-schedule, need ko mausap ng client, i-follow up sila. Hindi naging madali yung year na to kasi syempre hindi ko pa alam paano mag-handle ng mga tao. Merong J-Project Builders and JPPM. Kasi dati sa SMDC wala talaga akong handle na tao. Na-experience ko naman sa company is meron ka talagang masasalamuhan na client na masungit. Daming reklamo, maraming gusto. Tapos sa admin naman, makikipagtalo ka talaga sa kwarto. At sa mga ka-work ko naman, super thankful ako kasi sa mga times na nahihirapan ako, nandyan sila para i-guide ako. Expectation ko sa darating na taon dito sa company at sa mga ka-work, sana maging solid pa tayo at sana maging loyal tayo sa company. Sabi nga nila, sir, magkaroon tayo ng puso sa company at ituring na atin. More furnishing projects sa J-Project, Airbnb, bookings naman para sa JPPM, more sales sa Selecta at Team Aja. Our collective strength and camaraderie will enable us to overcome any obstacle and guide us to keep everyone on the right path towards success.
Let's support each other step by step since no one can predict what the future will bring. But one thing is for sure, together, we will achieve extraordinary success, enjoying our work as we grow together, embarking on a new history of 2529 Corporation, Aja Elite, GODP Enterprises, and J Project. Sobrang dami natin pinagdaanan nung nakalipas na taon at hanggang ngayon 2023. At alam ko, marami pong pagsubok yung ating madadaanan at haharapin. Sa mga susunod na taon, lalo pa natin palalakihin ito. Mula sa Aja Real Estate, kiniklaim ko na ang maapaw na sales at mas matibay na samahan. Sa J Project, more projects at inaasahan kong dumami palalo ang mga builders at lalo tayong mag-improve sa ating araw-araw. Sa JPPM, target natin more than 100 units ang mag-enroll sa atin. At syempre, mas maraming housekeeping. Naniniwala kasi ako na kapag lalo tayong lumaki, mas marami tayong matutulungan at mabibigyan ng trabaho. Sa GODP Enterprises na mas marami pang projects na magawa at may balik natin yung e-commerce products natin. Sa Every Roof na dating mortgage ay gagawin nating services at paparamihin natin ang mga clients na ating matutulungan. Salamat sa lahat ng naging parte mula noon hanggang ngayong 2023 through ups and downs na ating pinagdaanan. Sa mga secretaries, assistant, sa editor na walang pagod mag-effort para matuloy yung project na ito. Sa mga delivery boys, sa builders, sa housekeeping, sa admin, sa managers, sa sales agent at mga partners. Kayo ang pinakamahalagang parte ng negosyong ito. Inaasahan namin ang 101% na suporta nyo sa mga susunod na taon. Mas pag-iigihan pa namin bilang leaders nyo at sa tulong nyo na palaguin at paasensuhin pa ang ating negosyo. Alam ko, lahat kayo na kasama namin ngayon, hindi aksidente na andito kayo ngayon. Binigay kayo ni Lord para sa ating company. Sabay-sabay nating papalaguin ito. Yung success ng ating company ay hindi lang para sa amin, sa atin ito, kasi atin to. Madami pa tayong plans na gagawin, mga susolusyonin ng mga problems, mga iyakan at tawanan sa mga susunod pang maraming taon. This is just our beginning to our many years more na pagsasama. Again, happy holidays and God bless all.